Laganap na ayuda, text scam, mahigpit na binabantayan ng NTC at pulisya. Tutukan sa report. Laganap ngayon ang phishing o ang pagnanakaw ng mga personal na impormasyon ng mga tao. Sa screenshots na ito ni Ana Marie, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa kumakalat na ayuda scam na naging dahilan kung bakit nanakaw ang mahigit 10,000 pisong e-money nito. Sa mensaheng kanyang natanggap mula sa nagpakilalang kumpanya ng kilalang e-wallet, nakatanggap umano ito ng perang ayuda mula sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. May link. Pagka-click ko po, may mga lumabas. Sa gabihan, nag-dash in ako, 1.9. Naglalaro po kasi ako. Tapos, nanalo ako ng 10.7. Yun po yung nakuha nila sa akin. Ayon sa Anti-Cybercrime Unit ng Region 1, nakatanggap na raw ang kanilang opisina ng mahigit 70 kaso ng iba't ibang cybercrime cases mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Karamihan sa kanila reklamong swindling estafa o ang scam. As of now, ma'am, we have consolidated the report. Tapos may pinurward na rin po kami sa headquarters and I believe na yung headquarters po ay ongoing na rin po yung coordination. Inaalam naman ng National Telecommunications Commission kung paano ang galaw at operasyon ng mga scammer at kung gumagamit ba ang mga ito ng ipinagbabawal na text blaster, isang device na kayang makapag-send ng libo-libong text messages sa iba't ibang tao sa isang pindot lang. Minsan po, maging worry tayo kasi nag-a-appear lang sila as ganon pero hindi po talaga sila ganon, lalo na kung may link. Dahil sa laganap na scam gaya ng ayuda scam, ang ilang individual doble ingat na para hindi mabiktima. For awareness lang po. Then wag po magbubukas po ng mga kung ano-ano po nagsisend po. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.